Lumipat ang eksena sa Yin Yang Sect. Nakabalik na si Yeming. Nitong mga nakaraang buwan, sa Two Forms Heaven. Bagamat mayaman ang ani, ngunit napagod din ako hanggang sa gusto ko nang mamatay. Sa wakas, nakabalik na rin sa silid para makapagpahinga. Sister, pagkapasok pa lang niya, lumabas si Yu Chen Chen mula sa loob para salubungin siya. Kapatid, nakabalik ka na. Hindi ako nagkakamali ng tingin. Hindi ba? Hindi ba't ito ang silid na ibinigay sa akin ng Yin Yang Sect? Bakit? Bakit ka nandito? Sister, salamat sa iyo. Si Yu Sheng ay nailigtas na. Kami ni Shihan at Hozier. Dahil din sa pagbenta ng mga insect eggs, ay kumita ng malaking halaga. Lubos kaming nagpapasalamat sa iyo. Ngunit nag-aalala rin kami para sa iyong kaligtasan sa Two Forms Heaven. Kaya araw-araw akong pumupunta sa bahay mo para tingnan. Sa katagalan, tinamad na akong pabalik-balik kaya dito na lang ako tumira. Sister, talagang hindi ka nahihiya. Ano? Ngunit, wala namang panganib dito sa akin. Kaya lang, sa daan pabalik, marami akong mga pagdududa. Pumasok muna tayo sa silid. Dahan-dahan tayong mag-usap. Nakita kong wala namang maya-alok sa mga bisita sa silid. Kahit tasa ng tsaa ay wala. Kaya bumili na ako ng isang set ng tsaa. Narinig kong ang spirit tea na ito ay nakakapagpakalma ng isipan. Mabuti para sa cultivation. Subukan mo. Ininom agad ni Yeming, hindi na kailangang subukan. Tunay ngang, napakaginhawa pagkatapos inumin. Ganoon ba? Kung gayon, kailangan kitang bigyan pa ng mas marami. Sister, malinaw na silid ko ito. Bakit pakiramdam ko ay parang ibang tao ako rito? Samantalang ikaw, mas kamukha mo pa ang may-ari. Oo nga pala. Chen Chen, nitong mga araw na ito, may narinig ka bang balita? Malinaw, bakit may mga disipulo ng ibang sekta na nakakapasok sa Two Forms Heaven? Hindi, pagkabalik ko, natuklasan kong, sa pasukan ng Two Forms Heaven, napakaraming disipulo mula sa labas ang dumating. Kahit pa, may hindi kakaunting disipulo na mula sa Sword Lake. Mula pa noon, ang Two Forms Heaven ay pag-aari ng Yin Yang Sect. Ngunit dahil sa pagsakop ng Insect Emperor, pag-aari na lamang ito sa pangalan. Kaya sa pagkakataong ito, ang mga matataas na opisyal sa Yin Yang Sect ay nagpasya na. Nagpasya silang makipagtulungan sa puwersa ng Tianchong Sect, Sword Lake, at True Dragon Holy Land para mabawi ang Two Forms Heaven. Pagkatapos ay sama-samang pakikinabangan ang mga yaman ng mga demon insects at ng Two Forms Heaven. Ang Two Forms Heaven ay may hindi kakaunting yaman. Ang bagay na ito, alam ko, ngunit ano ang mapapakinabangan sa mga demon insects? Ganito, hindi ba tayo ang dehado? Paano tayo madedehado? Yung Tianchong Sect na iyon ay magaling sa pagkontrol ng mga demon insects. Hindi magtatagal, ganap na nilang makokontrol ang Two Forms Heaven. Batay sa kasunduan, kalahati ng mga demon insects ay mapupunta sa ating Yin Yang Sect. Ang Tianchong Sect, hindi naman iyan isang magandang bagay. Sa pagkakataong ito, natatakot akong nagpapasok tayo ng lobo sa bahay. Dagdag pa, ang malaking puwersa tulad ng Sword Lake ay sumali rin. Natatakot akong, may iba pa silang mga pakana. Ayon sa loika, ang mga matataas na opisyal ng Yin Yang Sect ay hindi naman mga hanggal. Tiyak na may iba silang mga plano. Sa totoo lang, balak ko sanang manatili pa sa Two Forms Heaven ng mas matagal. Ngunit dahil kailangang sumali sa Sword Competition Assembly, kinailangan kong bumalik. Chen Chen, sister, ano ang alam mo tungkol sa Sword Competition Assembly? Sword Competition Assembly, Yeming, umaasa akong hindi ka sasali. Narinig kong si Zuo Daohuang ng Sword Lake ay na-master na ang Nether Heaven Black Emperor Sword. Napakahirap mong manalo laban sa kanya. Walang problema. Sakto namang na-master ko na rin ang Profound Heaven White Emperor Sword. Tamang-tama, magkaharap kami. Tingnan natin kung sino ang mas malakas. Ano? Na-master mo na ang Profound Heaven White Emperor Sword. Iyon ay sword technique ng Zuan Tian Holy Land. Paano? Teka, tama, tiyak na sinabi sa iyo ni Sulan. Ganito, hindi ito madaling kalkulahin. Kung malalaman ito ng Zuan Tian Holy Land, tiyak naguguluhin ka nila. Walang problema. Ang Profound Heaven White Emperor Sword ay walang partikular na mga galaw. Kahit makita pa, hindi tiyak na makikilala. Chen Chen, sister,
Sabihin mo sa akin ang mga bagay na may kinalaman sa Martial Arts Competition Assembly. Ang alam ko lang ay gaganapin ito sa Sword Lake. Ngunit wala na akong ibang alam. Pangalawa, ang Sword Competition Assembly na ito ay may pangalan ding Azure Dragon Sword Competition. Ito ay ginaganap ng hindi regular. Basta't may puwersang nagmamana ng sword daw. Maaaring sumali. Ang mga puwersang kalahok ay walang limitasyon sa bilang ng tao. Ang mga puwersa tulad ng Sword Lake, Yin Yang Sect, Spirit Sword Sect ay sasali. Bagamat parehong kompetisyon, ngunit ang Azure Dragon Sword Competition ay naiiba sa mga arena tulad ng Latent Dragon Rankings. Ito ay gumagamit ng paraan ng paghamon para maglaban. Pang-apat, anumang taong kalahok sa sword competition ay maaaring hamanin ng ibang kalahok. Sa oras ng paghamon, ang dalawang panig ang humahamon at ang hinahamon ay kailangang maglabas ng gantimpala na may katumbas na halaga. Kung matalo sa kalaban, kailangang gamitin ang gantimpalang iyon para ibigay sa nanalo. Bawat taon, ang Sword Lake ay nagpapadala ng 10 tao mula sa Martial Master pataas para lumaban sa espada. At naghahanda pa ng napakahalagang gantimpala, ang Sword Competition Assembly, bawat taon. Ang Sword Lake ang laging pinakamalaking nananalo. Kapatid, ang gantimpala ba ay mapupunta sa individual? Gaano kahalaga ang gantimpala ng Sword Lake? Kung ang gantimpala ay mapupunta sa individual, kailangan pang tingnan kung paano ito hahatiin ng puwersang iyon. Tungkol naman sa kung gaano kahalaga ang gantimpala, kung sasabihin ko, baka hindi ka maniwala, ito ay halagang abot langit. Dahil ang gantimpala ay isang buong lungsod. Nanlaki ang mga mata sa gulat. Ang manalo ay bibigyan ng isang lungsod. At saka, hindi ito ordinaryong lungsod, kundi isang lungsod na may populasyong umaabot sa 100 milyon. May malaking sakop ng koleksyon ng buwis. Teka, gamitin ang lungsod bilang gantimpala. Masyadong owa naman. Ang mga puwersang ito, ang lupit maglaro. Biglang may napagtanto si Yeming. Teka, parehong panig ang maglalabas ng lungsod bilang gantimpala. Ang mananalo ang kukuha ng lungsod ng kalaban. Hindi ba't ito ay pustahan? Sinong nagsabing hindi? Kaya lang, ang pustahang ito ay masyadong magarbo. Hindi bababasa, tanging mga 10,000 taong sekta lamang ang kayang maglaro nito. Ang mga ordinaryong puwersa ay hindi mangangahas sumali. Kahit paano, sila ay mga 10,000 taong sekta o Holy Land. Bakit sila ganito kasakim? Ang yaman na mayroon sila ay lampas na sa imahinasyon ng isang martial artist. Tapos, pinapansin pa rin nila ang pera. Ganito, may hindi ka alam. Sabihin ko sa iyo ang isang numero ha. Ang kita ng ating Yin Yang Sect bawat taon, malamang ay 100 bilyong martial god coins. Iyon din, ay 3.000 trilyong martial saint coins. Ganoon karaming pera. Kumpara sa Yin Yang Sect, para lang akong isang taong dumating para humingi ng pagkain. Ang ating Yin Yang Sect ay isang malaki at kilalang sekta. Ang panahon ng pag-iral ay mahigit 100.000 taon. Isipin mo na lang, 100.000 taon. Gaano karaming yaman ang naipon? Hindi na pag-uusapan ng iba pa. Sa 15 lamang na lungsod na kontrolado ng Yin Yang Sect, bawat isang lungsod ay may mahigit 100 milyong tao na. Hindi pa kasama ang mga maliliit na lungsod at maliliit na puwersa, na hindi direkta nating kontrolado at sinusuportahan. Lahat sila ay kailangang magbigay ng tributo. Hindi na pag-uusapan ng iba pa. Sa loob lamang ng East Chi Country, mga sekta, escort agencies, o mga merchant guilds, lahat ay suportado ng ating Yin Yang Sect. Dagdag pa ang mga bihasang eksperto ng ating Yin Yang Sect, nakalat sa 5 dakilang imperyo. Nagtayo rin sila ng hindi mabilang na malalaki at maliliit na puwersa. Siyempre, maraming pinag-aagawan. Marami ring nawawala. Bawat taon na naglulunsad ng digmaan ng Azure Dragon Empire, sa labas ay malaki ang nagagastos. Ang Yin Yang Sect, bilang isang dakilang sekta ng imperyo, siyempre kailangang maglabas din ng kaunting dugo. Sa bawat digmaan ng imperyo, kailangang mag-alay ng hindi bababa sa 30 bilyong martial god coins. Maliban sa pera mula sa Azure Dragon Empire, ang sariling pagkonsumo ng Yin Yang Sect ay napakalaki rin. Ang mga Zayidzi, miscellaneous disciples, sa sekta ay halos 1 milyon. Mga outer sect disciples, 100.000. Inner sect disciples, 10.000.
At mga core disciples, daan-daan. Ang pagkonsumo ng ganito karaming tao, tiyak na isang napakalaking numero. Bukod pa rito, ang ating yin-yang sect ay nag-aalaga pa ng malaking bilang ng mga elders. Mga martial monarch level elders, bawat taon. Ang sahod ay mahigit 30.000 martial saint coins. Martial ancestor level, mahigit 100.000 martial saint coins. Martial saint level, mahigit 1,000,000 martial saint coins. Sa buong yin-yang sect, kung pagsasama-samahin ang bilang ng mga elders na kanilang inaalagaan ay hindi mabilang. Iyon ay isang bahagi ng napakalaking gastusin. Siyempre, marami pang kailangang gastusan. Halimbawa, ilang mga sekta at paksayon na mabagal ang pag-unlad, kailangang ilabas ng yin-yang sektang pera para suportahan sila. Tulungan silang lumakas. Pagkatapos ay magbibigay sila ng mas maraming bagay sa atin. Halimbawa pa, kung aling lungsod ang nagkaroon ng natural na kalamidad o sunog, kailangan ding maglabas ng pera ang yin-yang sect para tumulong. Sa madaling salita, napakaraming kailangang gastusan. Huwag mong isipin na mataas ang kita bawat taon, ngunit sa katotohanan, ang natitirang sobra ay limitado rin. Teka, kung magpapatuloy ka pa sa pagsasalita, sisubog na ang utak ko. Ang dami mong natatandaang bagay. Sister, hindi ka ba napapagod? Nagbibiro ka ba? Ang iyong senior sister, noon, ay nagtrabaho bilang tagapag-ingat ng libro sa imbakan ng yin-yang sect. Bawat taon, ang perang dumadaan sa aking mga kamay. Kung hindi man 100 bilyon, ay 10 bilyon din. Bagamat, walang kahit isang sentimo na pag-aari ko. Pakiramdam ko, si Chen Chen ay masyadong interesado sa mga numero. Ano? Kung sa bagay, kakaiba rin. Kumpara sa paghiwa, pagpatay, pagpapakawalan ng malaking array, mas gusto ko ring pag-aralan ang mga numero. Sayang lang, ang bagay na ito ay walang silbi sa aking cultivation. Kung hindi, gusto ko na talagang gawin itong propesyon. Kung interesado ka, sister, maaari kitang turuan ng Shushupian Arithmetic Chapter sa loob ng Chaos Arithmetic Scripture. Sa iyong potensyal, tiyak na magkakaroon ka ng mga nagawa. Nagulat si Chen Chen, Chaos Arithmetic Scripture. Diyos ko, Yeming, kapatid, mayroon ka pa palang ganitong kayamanan. Swerte lang, nakuha ko ng hindi inaasahan. Ngunit, si senior sister ay hindi pa natututo ng General Outline Chapter. Kung gustong magsimula, natatakot akong medyo mahirap. Nakaraang panahon, ako ang tumulong kay sister na maglatag ng pundasyon. Hindi ba, kapatid? Napakarami mong narinig mula sa akin. Hindi kaya, may balak kang kunin ang gantimpala ng Sword Lake. Kung hindi ako nagkakamali ng hula, gusto mong magkaroon ng isang lungsod na pag-aari mo. Uminom ng tubig si Yeming bago magpatuloy. Ang magkaroon ng isang buong lungsod, ang ganitong pagkakataon. Sino ang hindi gugustuhin? Lalo na, kung ito pa ay lungsod ng Sword Lake. Hindi ko na itatago sa iyo. Kapatid, kami ng Sword Lake ay may hindi kakaunting lumang alitan. Noong una, yung si Lei Jingxi, muntik na akong patayin. At pinatay pa ang hindi kakaunting tao mula sa Crimson Sun Sect. Ang galit na ito, kailangan kong iganti. May mga bagay na hindi kasing simple ng itsura nito. Ang Sword Lake na nag-oorganisa ng Sword Competition Assembly, maaaring nagpapakitang gilas at nagbabanta. Kung bigla kang mananalo laban sa kanilang mga tao, natatakot akong magagalit ang Sword Lake. Kaya naman, kung mayroon kang anumang plano, mas mabuting makipag-usap ka sa Sect Master. Hindi bababasa, kailangan mo ring sabihin kay Elder Yi. Ang puntong ito, naiintindihan ko. Sa mga sumunod na araw, tila dahil sa pagkain at paninirahan dito ay naging napaka-pamilyar na. Si Yu Chen Chen ay hindi na umuwi. Diretsyong nanatili na kasama si Yeming. Natuto siyang maging bihasa sa arithmetic chapter. At si Yeming ay masigasig ding nagpapaliwanag. Tinulungan siyang maunawaan ang mga panimula. Hindi may kakaila, si Yu Chen Chen ay tunay ngang isang henyo sa aritmetika. Kaya napakabilis ng kanyang pag-unlad. Sa loob lamang ng ilang araw, hindi na niya kailangan ng tulong ni Yeming. At lubos pang nalulong sa arithmetic chapter. Ngunit sa mga oras ng pahinga, si Yeming na bihasa sa crystal law, ay lalong nagkaroon ng pagnanais na gawing kristal ang gangchi sa kanyang katawan. Sa ganoong paraan, maging sa pag-atake o pagtatanggol, tataas pa ito ng isang antas.
Si Yu Chen ay nasa tabi rin niya. Nagsasanay. Ang dalawa ay nagkaroon ng malaking pakinabang. Kasabay nito, naging mas malapit pa sila sa isa't isa. 10 araw pagkatapos, sa sandaling ito, ang buong katawan ni Yeming ay ganap na nagyelo. Biglang isang tunog ang umalingaw-ngaw. Nagbasag ang yelo sa katawan ni Yeming. Sa wakas, nakalabas na rin si Master mula sa seclusion. Lumipat ang eksena sa tirahan ni Yi Xiantian, noong si Master ay nasa Martial Saint Realm, kaya nang patayin ang Martial God. Ngayon, nakapag-breakthrough na siya sa Martial God. Tiyak na isa siya sa mga pinakamataas na nilalang sa Tianyuan Continent. Kaya lang, kumpara sa Emperor, hindi ko alam kung kumusta. Malamang, hindi na malayo. Dahan-daang bumukas ang pinto. Disipulo, dumating ka na. Binabati kita, Master, sa pagiging isang martial god. Haha, disipulo, tumayo ka. Kung wala ang Taiyi Divine Calculation at Chaos Arithmetic Scripture, marahil sa loob ng 100 taon, si Master ay walang pag-asang makapag-breakthrough. Halika, pumasok tayo sa loob at mag-usap. Yeming, mula ngayon, opisyal na kitang tuturuan ng Talisman Array daw. Ngunit, bago iyon, may isa pang bagay na kailangang gawin. Ngunit ang ating Yin-Yang sect ay isang malaking sekta. Isang panig na may kasaysayang mahigit 100.000 taon. Ang makatayo ng matatag at hindi bumagsak, ay dahil sa mga alituntunin, at background. Bagamat tinanggap na kita bilang disipulo, Sufu, ngunit hindi pa tayo dumaan sa formal na seremonya ng pagiging master at disipulo. Bukas, tanghali, ang Yin-Yang sect ay magdaraos ng seremonya ng pagtanggap ng disipulo. Sa oras na iyon, ang sect master at ang mga kagalang-galang na Grand Elders ay lalahok. Master, lahat ba ng elders na tumatanggap ng disipulo ay ganito kakomplikado? Syempre hindi. Sa Yin-Yang sect, ang mga outer sect elders, ang mga inner sect elders, mga core elders. Bukod pa rito, may isa pang uri ng elder na tinatawag na core elder. Elder sa pinakapuso ng organisasyon. Sila rin ang mga taong may hawak ng kapangyarihan sa Yin-Yang sect. Noon, pagkatapos kong maabot ang Martial Saint, naging isang core elder ako. Ang isang core elder na gustong tumanggap ng disipulo, iyon ay isang malaking bagay. Dahil ang disipulo ng isang core elder, posibleng maging core elder sa susunod na henerasyon. Master, ang ating Yin-Yang sect, ilan ang core elders? 3 lamang. At magpakailanman ay 3 lamang. Kasabay nito, ang posisyon ng core elder ay namamana. Hindi ito maaaring agawin ng iba. Kahit ang sect master ay hindi makakapagpasya kung sino ang uupo. Yun pala, ganito pala kalakas si Master. Isa sa 3 pinuno ng Yin-Yang sect. Hindi nakapagtatakang karaniwan, tamad siyang pansinin kahit ang sect master. Ngunit, mukhang ang seremonya ng pagtanggap ng disipulo bukas, ay hindi magiging mapayapa. Ikaw, basta't harapin mo ng may kumpiyansa. Hindi kailangang mag-alinlangan. Hindi mapayapa. Kung gayon, ang pagtanggap ba ng disipulo ay may kinalaman sa ibang tao? Malaki ang kinalaman. Ang disipulo ng core elder ay isang core disciple. Ang posisyon ay mas mataas kaysa sa core disciple. Maaaring direktang lumahok sa mga usapin sa loob ng sekta. May hawak na kapangyarihan. Pagkatapos mong maging disipulo, natural lamang na mag-aayos ako ng isang magandang trabaho para sa iyo. Limitado ang posisyong iyon. Kinuha mo ang isang pwesto, natural lamang na may maiinggit at magmamadali. Napatango si Yeming. Magandang trabaho. Sige, Master. Anong trabaho ang inilaan ninyo para sa akin? Sa lakas ng Yin-Yang sect, ang magandang trabaho na inayos ni Master para sa akin, tiyak na hindi simpleng bagay. Chief Steward of Finance Elder. Espesyal na namamahala sa paggawa ng pera. Ano sa tingin mo? Chief Steward of Finance Elder. Sige. Narinig ko nang may nagsabi, ang ginagawa ng Chief Steward of Finance Elder, ay ang paggawa ng pera mula sa pera. Kung kikita ng pera, ako mismo ay makakakuha ng malaking gantimpala. Kung hindi kikita ng pera, hindi rin mapaparusahan. Sa madaling salita, ito ay isang posisyon na gustong-gusto ng lahat. Sige na, maghanda ka na. Bukas, sumali ka sa seremonya. Si Sufu, hindi naging madali para makakuha ng isang magaling na disipulong tulad mo. Kung gayon, kailangan ding maghanda ng maayos para sa seremonya ng pagtanggap ng disipulo. Makalipas ang ilang sandali,
Masayang tumakbo pabalik si Yeming, hihihi. Bukas, pagkatapos ng seremonya ng pagtanggap ng disipulo, ako na ang Chief Steward of Finance Elder. Sa pag-iisip pa lang, nakikita ko na ang isang maliwanag na hinaharap. Hindi mas mahalaga, bukas. Bibigyan ako ni Master ng isang malaking regalo. Iyon ay isang regalo na nasa martial god level. Ano kaya iyon? Isang level 9 killing talisman. O isang martial god level puppet. Kung isang martial god level puppet, maganda iyon. Sa hinaharap, sa Tianyuan Continent, maglalakad na lang ako ng mayabang. Hindi maaaring magbigay ng martial god level puppet. Ang halaga ng pag-iral ng isang master ay ang pagtuturo sa disipulo. Hindi ang pag-aalaga ng anak. Ang pagbibigay kay master ng isang martial god level puppet ay magdudulot lamang ng katamaran kay master. Walang silbi sa kanyang paglago. Nag-iisip lang naman ako ng basta-basta. Nagulat si Yeming nang makita ang 3 taong nakaharang sa unahan. Ang mga disipulong sina Hozier, Shihan, Yu Chen ay nagbibigay galang kay Little Martial Ancestor. Bakit bigla kayong nandito? Anong laro ito? Si Elder Yi, kasabay ng pagyanig ng bundok, ipapaalam ng sect master sa lahat ng disipulo ng sekta. Bukas, si Elder Yi ay magsasagawa ng seremonya ng pagtanggap ng disipulo. Nag-usap kami sandali, tapos pumunta kami para makipagkilala. Binabati kita, Little Martial Ancestor. Huwag. Tayong mga kasabayan, tawagin na lang natin ng normal. Huwag niyo akong tawaging Little Martial Ancestor, hindi komportable pakinggan. Hindi pwede. Ang mga alituntunin ay ganyan. Si Yeming ay disipulo ng Core Elder. Ang kanyang posisyon ay katumbas ng Core Elder. Kailangang tawaging Little Martial Ancestor. Hindi lang kami, kahit ang mga ordinaryong elders kapag nakita ka, kailangan ding tumawag ng isang martial uncle. Tama iyon. Sige, pati ikaw, sister. Gusto mo akong pagtawanan. Nitong mga araw na ito, pinakain kita, pinatira kita. Tunay ngang nasayang lang ang pag-aalaga sa iyo. Sino ang nangangailangan ng pag-aalaga mo? Pinakamarami, pumunta lang ako para kumain ng libre. Yung tsaa, ako rin ang gumastos para bilhin iyon. Narinig ito ni Hozier at Shihan. Nagulat, hindi makapagsalita. Ano? Pinakain, pinatira. Gusto ko rin kumain. Pwede ba? Sige na. Hanggang saan na ang narating ninyong dalawa? Magkasama na ba talaga kayo? Nagko-cultivate lang kami ng magkasama kaya pansamantalang tumira ng ilang araw. Ang bahay ni Yeming ay napakalaki. Maraming silid. Kaya hiwalay kaming tumira. Huwag kang mag-isip ng marami. May kapareha na siya. Ako ang nadulas sa pagsasalita. Ngayon ay isang magandang araw. Nakapili na kami ng lugar. Sabay tayong pumunta. Itaas ang ating mga kopeta. Uminom ng alak. At magsaya. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa Shibaolu, Food Treasure Pavilion. Ang mga pagkain ay naihain na ng buo sa mesa. Binabati kita, Little Martial Ancestor. Lahat tayo. Itaas ang ating mga kopeta. Isang lagok lang ni Yeming. Ubos ang isang bote ng alak. Masarap na alak. Masarap na pagkain. Tamang-tama. Ngayon, si Little Martial Ancestor ay isang core disciple. Mas malawak na ang kinabukasan kaysa sa Azure Dragon Academy. Gusto mo pa bang bumalik sa East Chi Academy? Sister, tinatawag mo pa rin akong ganito. Mag-ingat ka. Baka gamitin ko ang aking kapangyarihan para pahirapan ka. Suminghal si Chen. Bagamat ang East Chi Academy, ngunit mukhang hindi ito kasing ganda ng Yin Yang Sect. Kahit pumunta pa sa Azure Dragon Academy, ang kapaligiran para sa paglago ay hindi tiyak na kasing ganda ng kasalukuyan. Noong si Master Yi ay naging martial god, nakatayo na siya sa rurok ng Yin Yang Sect. Ngayon, siya ay isang martial god. Ang hinaharap ay magiging walang hanggan. Basta't nasa tabi niya si Master Yi, ang aking hinaharap ay hindi na kailangang alalahanin pa. Master, ang isang martial artist ay dapat magkaroon ng dakilang ambisyon. Ano ang ambisyon ni Master? Ambisyon. Dati, tila wala akong masyadong malaking ambisyon. Gusto ko lang mabuhay ng mas maayos ng kaunti. Kung maaari kong sunduin si Lan NHI ng ligtas pabalik, marahil ay hahanap kami ng isang maliit na lugar kasama niya, kasama ang aking mga magulang, mamuhay ng isang mapayapang buhay. Kung si Master ay walang ambisyon para sa hinaharap, kung gayon.
Huwag munang magpas siya. Hintayin mong maunawaan ni Master kung ano ang gusto niya, saka magpas siya. Hindi pa huli. Naniniwala si Beiming na mas mabuti pa ring bumalik sa East Chi Academy. At ang Azure Dragon Academy, kailangan ding puntahan. Ang Yin Yang Sect, gaano man kaganda, kumpara sa 5 dakilang imperyo. Outer Heaven, at iba pang mga lugar sa mundo, isa lamang itong maliit na lugar. Kung si Master ay mananatili rito magpakailanman, walang pinagkaiba sa isang palaka sa ilalim ng balon. Narinig ni Yeming ang sinabi ni Beiming. Hindi nang ahas tumutol. Tama ka, mabuhay sa panganib, mamatay sa kapanatagan. Nagawa kong lumago ng ganito, dahil din laging nabubuhay sa panganib. Kung magpapakasaya ako, hindi ko maisip kung ano ang magiging itsura ko sa hinaharap. Tiyak na kailangang bumalik sa East Chi Academy. Ang Azure Dragon Academy, tiyak ding kailangang puntahan. Doon, nagtitipon ang lahat ng mga henyo ng Azure Dragon Empire. Maraming mga Taoist sects at Holy Lands ang nagpapadala ng mga disipulo doon para mag-aral. Tanging sa pagpunta roon, saka ko makikita kung ano ang tinatawag na, ang bundok na ito ay mataas. May bundok pang mas mataas. Sige, kung nahanap na ang treasure rat, si Yu Sheng ay napatawad na sa parusang kamatayan. Hindi magtatagal, kailangan ko na ring pumunta sa Azure Dragon Academy. Umaasa akong magkikita tayo roon. Sa sandaling iyon, may pumasok na tao. Nagulat si Yeming nang makita ang taong lumitaw. Inner Affairs Elder Lin Lahua. Nagbibigay galang kay Martial Uncle. Sa pagkakataong ito, narito ako sa utos ni Ancestor Yi, para ayusin ang bagong tirahan para kay Martial Uncle. Master, ang taong ito ay isang Martial Monarch. Isang Martial Monarch, tinatawag akong Martial Uncle. Bakit parang medyo hindi komportable? Pangalawa, ang bagong tirahan, saan iyon? Ang bagong lugar ay sa Divine Thunder Palace. Hindi ito kalayuan sa tirahan ni Ancestor Yi sa Taiyang Palace. Ang buong palasyo ay pag-aari ni Martial Uncle. Ang mga tagapaglingkod at mga dalaga sa palasyo ay naayos na. Umaasa akong pupunta si Martial Uncle doon para pumili. Kung hindi nasisiyahan si Martial Uncle, kung gayon, papalitan ito ni Martial Ni sa anumang oras. Gusto ko ring pumunta. Gusto ko ring makita. Hindi pa ako nakakakita ng ganoong karaming palapag na palasyo. Sige, kung gayon, sabay tayong pumunta para tingnan. Divine Thunder Palace, isa sa 8 dakilang palasyo ng Yin Yang Sect. Matatagpuan sa tuktok ng bundok. Isa rin itong mahalagang tuktok ng bundok ng Yin Yang Sect. Nakakonekta sa 7 iba pang palasyo. May parehong sukat sa tuktok ng bundok. Maaaring pagsamahin para bumuo ng 8 trigrams Grand Array na nagpoprotekta sa Yin Yang Sect. Sa itaas ng 8 tuktok ay ang 4 Images Peak. Ito ang lugar kung saan nakatira ang 3 Core Elders at ang Sect Master. Sa loob ng Divine Thunder Palace, may malalaki at maliliit na mga bulwagan. Mga silid na 2 hanggang 300. Mga batang lalaki, batang babae, at mga tagapaglingkod na may 200 katao. May maraming mga hardin, kung saan may mga kakaibang bulaklak at damo. Nag-aalaga pa ng mga spirit birds at yisho, exotic beasts, na bihirang lahi. Naglakad si Yeming kasama ang lahat papunta sa kanyang palasyo. Pagkapasok pa lang, isang boses ang umalingaw-ngaw. Nagbibigay galang kay Master. Napatanga si Yeming sa tanawin sa harap niya. Hehe, ang cute. Isang tao lang, nagmamay-ari ng ganito karaming dalaga at batang lalaki. Tunay ngang nakakainggit. Sa huli, siya ang ating little martial ancestor. Ang kaunting etiketang ito ay kailangan pa rin. Martial Uncle. Ang mga batang lalaki at babaeng ito ay pawang mga piling-pili mula sa mga miscellaneous disciples. Ang kanilang potensyal ay maituturing na mabuti. Ang pinakamalapit ay top-grade ordinary body. Kung hindi nasisiyahan si Martial Uncle, maaaring palitan ng ibang grupo. Nasisiyahan ako. Piliin na lang natin sila. Buong umaga hanggang gabi hindi umuuwi, ang pananatili sa ganito kagandang palasyo, tunay ngang nasasayang. Martial Uncle. Sa loob ng singsing, may 100.000 Martial God Coins. 50,000 level 7 Talisman Coins. Isang set ng Saint Grade Treasure Robe na hinabi mula sa pinakamataas na uri ng seda. At isang Core Token. Iyan ang mga kinakailangang gamit ng isang Core Disciple. Pakiusap. Tingnan po ninyo. Martial Uncle.
Iniabot ni Yeming ang dalawang kamay para tanggapin. 100.000 Martial God Coins. 50,000 Level 7 Talisman Coins. Saint Grade Treasure Robe. Ang pagtrato sa mga core disciples, napakaganda naman. Hindi ko lang alam kung ano ang silbi ng core token. Kapag may core token na, si Martial Uncle ay maaaring malayang pumasok at lumabas sa mga mahahalagang lugar tulad ng library, at mga cultivation caves. At saka, bawat taon ay maaaring makatanggap ng gantimpalang 100.000 Martial God Coins. Bukod pa rito, kung may anumang kahilingan si Martial Uncle, maaaring ipaalam sa pamamagitan ng communication stone sa loob ng palasyo. Ang pinakamalapit na elder ay darating para tumulong, sa pinakamaikling panahon. Kung wala nang ibang ipag-uutos si Martial Uncle, sila huwa ay magpapalam na. Nagpagod ka na. Ang aking silid ay napakalaki. Ang mag-isa kong paninirahan ay masyadong nasasayang. Malugod kong tinatanggap ang lahat na bumisita anumang oras. Sige iyon. Sige iyon. Ngayon, manatili na tayong lahat dito. Napakaraming silid. Bawat isa sa inyo, pumili na lang kayo ng isang gusto ninyong tirahan. Kung gayon, hindi na kami magpapakahiya pa. Pagkatapos, bumalik si Yeming sa kanyang silid para mag-cultivate. Ang martial disciple at martial artist stage, narating na ni Master ang limitasyon. Pagkatapos maging martial master, ang haba ng buhay ng mga martial masters ay tataas ng mga 300 taon. Ang martial master ay may 8 antas. Master, alam mo ba kung ano ang limitasyon ng martial master? Ang cultivation ng martial master ay ang pagsasama ng gang chi at spiritual energy. Hindi kaya ang pagsasama ng mas maraming spiritual energy kaysa sa iba. Hindi. Ang rurok ng Martial Master ay ang pagbuo ng Spirit Meridians. Sa bawat pag-angat ng isang realm, ang Spirit Meridians ay madadagdagan ng isang hibla. Pagkatapos mabuo ang 8 hibla ng Spirit Meridians, mabubuo ang Spirit Lake sa loob ng Chi-Si. Ibig sabihin, narating na ang Martial Master Realm Perfection. Pagkatapos ma-perfect ni Master ang Martial Master Realm, maaaring subukang buuin ang Spirit Sea. Spirit Sea. Kanina, hindi ba't sinabi mong ang pagbuo ng Spirit Lake ay perfection na? Bakit? Sige, ang Spirit Lake ay perfection. Ang Spirit Sea ay ang rurok. Pagkatapos gawing ilog at lawa ni Master ang Spirit Meridians, gamitin ang mga acupoints bilang daungan, maaaring tipunin ang Sea Spiritual Energy. Mula roon, aakyat sa rurok ng Martial Master. Sige, may direksyon na. Susunod, magsimula ng mag-cultivate. Nang gabing iyon, nag-cultivate si Yeming hanggang mag-umaga. Para hindi maantala ang seremonya ng pagtanggap ng disipulo, maaga siyang umalis sa Divine Thunder Palace, para bumisita kay Yi Xiantian. Lumipat ang eksena sa silid ni Yi Xiantian, Master. Mukhang hindi maganda ang inyong kalooban. Anong nangyari? Hindi naman ito gaanong malaking bagay. Nag-away lang ako sa labas kasama ang 2 core elders. Hindi sila pumayag na ibigay ang pwesto ng Chief Steward of Finance Elder. Ang mga elders ay ayaw ibigay ang Chief Steward of Finance, hindi rin kailangang magmadali. Master, hindi kailangang dahil dito ay masira ang inyong samahan. Narinig ito ng matanda at mapaklang ngumiti. Ha, yung 2 iyon, bawat isa ay tumanggap ng 2 hanggang 3,000 core disciples. At inilagay pa sa mga mahahalagang posisyon sa Yin-Yang sect. Si Yi Xiantian. Ako, ay tumanggap lamang ng nag-iisang disipulo. Hindi ba maaaring ayusin ang isang magandang posisyon? Ang bagay na ito, hayaan mo na. Si Sufu mismo ang may plano. Tingnan mo ang itsura, ang seremonya ng pagtanggap ng disipulo ngayon, natatakot akong hindi magiging ganoon kaayos. Pagkatapos, sa altar ng Yin-Yang Divine Monarch ng Yin-Yang sect, napakaraming tao mula sa sekta ang nagtipon. Malinaw na, sa pagtayo lamang dito, mararamdaman mo na ang hindi mabilang na banta mula sa malalakas na puwersa. Ang mga tao sa harap, lahat sila ay mga martial ancestors. Martial saints, kahit pa may mga martial gods. Ang panahon ng pagpatay sa Diyos, mga god spirits na nagsulputan. Sa mga iyon, ang Yin-Yang Divine Monarch ang nakalusot sa pagkubkob. Nakamit ang tagumpay. Karapat-dapat na ituring na isang malakas. Pagkatapos, itinatag niya ang Yin-Yang sect, buong pusong pinamunuan, naging isang malaking sekta sa isang panig. Hanggang ngayon, mahigit 10,000 taon na ang lumipas.
Kami, nagpapasalamat sa pagtuturo ng Divine Monarch. Ngunit basta't may malaking bagay, kailangang mag-alay sa Divine Monarch. Ngayon, ang core elder ng ating sekta na si Yi Xiantian, minamahal ang kanyang disipulong si Yeming. Espesyal na isinasagawa ang seremonya ng pagtanggap ng disipulo. Ngayon, magsimula na ang seremonya ng pagtanggap ng disipulo. Core Elder Yi Xiantian. Yeming, magbigay pugay sa Yinyang Divine Monarch. Ang dalawang magmaster at disipulo ay yumuko bilang paggalang sa Divine Monarch. Tapos na ang pag-aalay sa Divine Monarch. Si Yeming, isagawa ang seremonya ng pagtanggap ng disipulo. Disipulo, nagbibigay galang kay Master. Haha, disipulo, tumayo ka. Si Su Fu, bibigyan ka ng 3 bagay bilang regalo sa pagiging disipulo. Kailangan mong itago ng maayos. Ang aking specialty ay ang talisman daw. Ang mga ibibigay ko sa iyo, lahat ay mga bagay ng talisman daw. Ang unang bagay ay tinatawag na talisman armor. Sa loob, may 9 na sets at 108 defensive array formations. 81 killing arrays, 360 patrol arrays at invisibility arrays. Siyempre, kung gusto mong mapalabas ang buong lakas ng talisman armor na ito, hindi bababa sa kailangan mong maabot ang martial ancestor realm. Sa iyong kasalukuyang realm, pinakamarami, maaari mo lamang i-activate ang isa sa 108 defensive arrays. Kahit ganoon pa man, ang mga martial artists na may antas na martial monarch o martial ancestor, wala ring magagawa sa iyo. Nagsimula ng pagpawisan si Yeming, lahat ng array formations, nakakabit sa aking balat. Naging isang kabuuan kasama ang gangchi sa aking buong katawan. Basta't gumalaw ang isipan, maaaring i-activate ang array formation. Ang pangalawang regalo, 1,000,000 soldier talismans na aking nilikha. Nakapaloob sa 1,000,000 soldier talismans, ang lakas sa laban ng bawat isang soldier talisman, ay katumbas na ng isang ordinaryong level 4 martial master. Bagamat maaaring gamitin ng direkta tulad ng mga sundalo, ngunit iyon ang pinakamababang paraan. Maaari mong ipatawag ang kombinasyon ng talisman soldiers anumang oras. Lumikha ng array formation na iyong pinakabihasa. Maraming gamit. Ay ito. Ito ay malinaw na isang hukbo na binubuo ng 1,000,000 martial masters. At mayroon akong ganitong soldier talisman sa aking kamay, kahit ako ay maaaring lumikha ng military array anumang oras. Kapag walang ginagawa, maaari ko pa silang utosang gumawa ng mga maliliit na bagay. Napakaraming gamit. Ang pangatlong regalo ay napakakailangan din. Inilagay ko na sa loob ng storage martial tool. May 100.000 level 9 talisman coins dito. Kahit hindi gamitin para mag-set up ng array, gamitin tulad ng ordinaryong pera, ang halaga nito ay umaabot sa 1.8 bilyong martial god coins. Suporta sa iyo sa iyong landas ng cultivation. 1.8 bilyong martial god coins. Ang isang martial god coin ay maaaring ipagpalit sa 30 martial saint coins. 900 martial ancestor coins. Ito ay tunay ngang isang malaking kita. Wow! Nagulat ang mga elders. Hindi nga may kakaila na siya'y si Core Elder Yi. Napakalaki ng yaman. Wow! Si Elder Yi, napakabuti. Senior sister. Tingnan mo, ang ibang mga elders, namumula na ang mga mata sa inggit. Masyado kang madaldal. Mag-ingat ka. Baka marinig ka ng elder at paluin ka. Ngayon, ang core disciple na si Yeming, matalino at mabilis. Ang potensyal ay higit sa karaniwan. Pagkatapos mag-usap ng mga elders, nagpa siya silang ibigay sa kanya ang posisyon ng Chief Steward of Finance Elder. Hindi ko alam kung ang ibang mga core elders ay may opinyon. Sa sandaling iyon, isang aipo-aipo ang lumitaw sa harap nilang tatlo. Isang anino ang lumabas na may tawang haha. Si Core Elder Yi, bihira lamang tumanggap ng disipulong ganito. Karapat-dapat ngang batiin. Dapat bigyan ng isang posisyon. Ito ay posisyon lamang ng Chief Steward of Finance Elder. Hindi ito kayang gampanan ng kahit sino. Core Elder Han. Ito ang dakilang seremonya ng pagtanggap ni Yeming kay Yi Xiantian bilang guro. Bigla kang tumayo para tumutol, hindi ba't hindi angkop? Ikaw, hindi mo alam. Noon, ang Chief Steward of Finance Elder ay disipulo ni Core Elder Han. Ngunit ngayon, gustong itulak siya pababa ni Yeming. Paanong papayag siya? Ang yaman na pinamahalaan ng Chief Steward of Finance Elder noon ay napakalaki.
hindi bababa sa mahigit 10 bilyong martial god coins. Si Yeming, bata pa. Hindi pa mataas ang cultivation. Wala ring karanasan sa pamamahala ng pera. Kaya sa tingin ko, hindi siya angkop na umupo sa posisyong ito. Tama ang sinabi ni Core Elder Han. Ang Chief Steward of Finance Elder, hindi ito kayang gawin ng kahit sino. O kaya, ganito na lang. Imbitahan natin ang dating Chief Steward of Finance Elder. Pagkatapos ay pag-usapan natin ang tungkol kay Yeming. Pwede ba? Kung hindi kakayanin ni Yeming, mag-iisip tayo ng ibang paraan. Narinig ito ni Core Elder Han. Tumahimik, yamang sinabi na iyan ni Marshall Uncle, kung gayon. Nais magtanong ni Marshall Nis ng ilang bagay kay Junior Brother Ye. Junior Brother, ako ang dating Chief Steward of Finance Elder. Si Zhu Ziken. Una sa lahat, binabati kita sa pagiging disipulo ni Core Elder Yi. Susunod, nais kitang subukan ng ilang tanong. Pakiusap, Senior Brother Zhu, gabayan mo ako. Para maging isang tunay na Chief Steward of Finance Elder, kailangang matugunan ang 3 kondisyon. Una, kailangang magkaroon ng pambihirang memorya. Maisaulo ang lahat ng mga talaan. At kailangan ding makapag-predict. Ang unang pagsubok, nais subukan ni Senior Brother ang iyong memorya. Kung sa loob ng 1 minuto, kaya mong maisaulo lahat ng nilalaman sa loob ng librong ito, maituturing kang pumasa. Agad na ginamit ni Yeming ang Taiyi Divine Calculation. Divine Deduction Art. Mukhang, hindi na kailangan pa ng 1 minuto. Isang kisap mata, sapat na. Ang Divine Deduction Art, kayang ayusin ang daloy ng oras. Kahit gaano pa karami ang mga libro, kaya kung tandaan lahat. Nagulat si Zhu Ziken nang marinig ito. Noong ika-6 ng Marso ng nakaraang taon, may isang pagpasok ng mga kalakal na nagkakahalaga ng mahigit 10 bilyong Martial Ancestor coins. Basahin mo para makita. Imposible. Paanong ganito kabilis? Noong ika-6 ng Marso ng nakaraang taon, nagbenta ng isang tindahan sa Shangzuan Street. Kumita ng 13.5 milyong Martial Ancestor coins. Ang bumili ay ang mayamang si Wang Dalong ng Shangzuan Street. 15 taon na ang nakalilipas nang bilhin natin ang tindahang iyon, noon. Nagkakahalaga lamang ito ng 3.2 milyong Martial Ancestor coins. Noong Setyembre ng nakaraang taon, ang mahusay na disipulong si Zhang Zhou ay ikinasal. Magkano ang regalo mula sa sekta? 50,000 Martial Ancestor coins. Ang outer sect disciple na si Bai Qiu, nanligaw ng babaeng tagabayan. Pinarusahan siya ng sekta. Magkano ang nakolekta? 70,000 Martial Monarch coins. Diyos ko, naitandaan niya talaga lahat. Ang galing. Kahit yung mga maliliit na bagay na iyon, naitandaan niya pa. Napakagaling. Si Yeming, sumagot ng tuloy-tuloy. Walang kahit isang salitang mali. Mahusay na nalampasan ang unang pagsubok. Ang ikalawang pagsubok, pakiusap, Martial Uncle, gumawa ka ng illusion array. Pagkatapos, papasukin kaming dalawa roon ng 3 taon. Para obserbahan ang kakayahan sa pagnenegosyo ni Junior Brother. Sige, sige. Sa loob ng illusion array, kayong dalawa ay parehong magkakaroon ng 100.000 Martial Ancestor coins bilang puhunan. Pagkatapos ng 3 taon sa illusion array, kung sino ang mas maraming kinita, siya ang panalo. Nagulat sina Yeming at Zhu Ziken, pagkatapos ay dahan-daang pumasok sa loob ng illusion array. Si Yeming ngayon ay nasa loob na ng illusion array na binuksan ni Yi Xiantian, hindi nga may kakailan na siya'y si Master. Ang illusion scene na ito, parang totoo. Haha, matagal nang hindi nakakapagnegosyo. Gamitin ko ang pagkakataong ito para balikan ang dating galing. Noong nakaraan, nagbukas ako ng tindahan ng kalahating taon. Ngayon, subukan nating tingnan, sa loob ng 3 taon. Magkano kaya ang kikitain ko? Sister, hindi naman tayo talaga maghihintay dito ng 3 taon para tingnan kung paano sila kumikita ng pera. Hindi ba? Kung ganoon, nakakabagot naman. Si Elder Yi ay napakataas ng antas. Siyempre naiintindihan niya ang mga batas ng oras at espasyo. Ang bilis ng paglipas ng oras, sa loob at labas ng illusion world ay hindi magkapareho. Siguro, mga kalahating oras lang, lalabas na sila agad. Pagkalipas ng kalahating oras, isang tawa ang umalingaw-ngaw sa loob ng illusion world. Nitong 3 taon, mula sa 100.000 Martial Ancestor coins na puhunan, ang disipulo ay kumita na ng 9 na milyon. Magaling.
100.000 naging 9,000,000. 70 beses ang itinaas. Isang kahanga-hangang tagumpay. Hindi nga may kakaila na siya ang dating Chief Steward of Finance Elder. Sa sandaling ito, lumabas na rin si Yeming mula sa illusion scene. 3 taon sa loob ng illusion world, ang disipulo ay nakaipon ng 10 bilyon. 38.76 milyong martial ancestor coins. Narinig ito ng lahat, nagulat, napanganga. Ano? Mahigit 10 bilyon. Mahigit 1.000 beses ang itinaas. Imposible. Paanong nagawa iyon? Hindi ako naniniwala. Sa loob lamang ng 3 taon, nakakita siya ng ganito karami. Elder Yi, hindi mo naman siguro basta binago ang mga alituntunin sa loob ng illusion world. Hindi ba? Gusto mong malaman kung patas o hindi? Tingnan mo mismo. Iba kay Zhu Ziken, si Yeming ay hindi umasa sa pagnenegosyo para kumita. Kundi, nagbukas siya ng pribadong bangko. Ang kita ay mas mababa kaysa sa pagnenegosyo ng malaki. Unang taon, ang kanyang pribadong bangko ay nag-ipon lamang ng reputasyon at tiwala. Bagamat hindi gaanong kumita, ngunit nakakuha siya ng malaking bilang ng mga tapat na customer. Pangalawang taon, batay sa pundasyong itinayo sa unang taon, ang bilang ng mga taong nagdeposito sa pribadong bangko ay tumaas ng husto. Hanggang sa katapusan ng taon, ang pera sa bangko ay umabot na sa 10 bilyong martial ancestor coins. Ang taunang kita ay umabot sa 10 milyong martial ancestor coins. Pangatlong taon, mas lalo pang umunlad. Ginamit niya ang lahat ng kita mula sa nakaraang taon para sa Zuanchuan, propaganda, advertisement. Para mas maraming tao ang makakaalam tungkol sa pribadong bangko. Ang perang idineposito ay lumampas sa 100 bilyong martial ancestor coins. Ang kita, dahil dito ay umabot sa 10 bilyong martial ancestor coins. Hindi makapaniwala, tunay ngang kahanga-hanga, mukhang walang sino man ang mas angkop na maging Chief Steward of Finance Elder kaysa kay Yeming. Si Senior Brother ang nagparaya sa akin. Hindi ko alam, ano ang huling pagsubok na naisubukan ni Senior Brother. Hi, si Senior Brother ay natalo na ng 2 beses. Ano pang kwalipikasyon ang mayroon ako para subukan ka? Ang posisyong ito ng Chief Steward of Finance Elder, ibinibigay ko na sa iyo. Si Senior Brother, buong pusong sumasang-ayon. Ha ha ha, sa pagkakaroon ni Nephew Ye na uupo bilang Chief Steward of Finance Elder, kung gayon. Ang yaman ng aking yin-yang sect ay magiging napakasagana. Dapat lang. Wow, 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 binabati kita, Elder Ye. Ha ha ha. Sa pagkakaroon ng ganito katalinong Chief Steward of Finance Elder, marahil hindi magtatagal, ang sahod ng mga disipulo sa loob ng sekta at nating mga elders ay tataas na. Ang sekta ay mas yumayaman, tayo rin ay mas yumayaman. Pagkatapos ng seremonya ng pagtanggap ng disipulo ng araw na iyon. Noon pa, balak ko sanang gumawa ng kaunting pagkakataon para sa iyo sa loob ng illusion array. Tulungan kang agad na mapataob ang kalaban. Hindi ko inaasahan, ikaw na bata, mayroon ka palang galing sa pagkita ng pera. Ang mga pamamaraan ko, lahat ay hindi nagamit. Hindi po, dahil lang po sa swerte. Yeming, ang pagiging core disciple ay hindi madali. Bago mag-30 taong gulang, kailangan mong maabot ang martial monarch realm. Kung hindi, aalisin sa iyo ang kwalipikasyon bilang core disciple. Kailangan mong mag-cultivate ng masipag. Hindi pwedeng maging tamad. Master, huwag po kayong mag-alala. Sa aking puso, mayroon akong mga plano. May isa pa po akong bagay na kailangang sabihin kay Master. Kamakailan lang, ang mga disipulo ng Sword Lake ay pumunta para hanapin ang ating yin-yang sect. Nakipag-usap ako sa kanila, nagkasundo kaming sumali sa Sword Competition Assembly. Alam ko, yung Sword Competition Assembly na iyon, maraming puwersa ang maglalagay ng pusta. Ang aking martial artist, magaling. Ang gustong sumali ay normal lamang. Ngunit, tingnan mo ang iyong mukha, gusto mong makuha ang unang pwesto. Ang disipulo ay nagsimula ng ma-master ang Profound Heaven White Emperor Sword. Maaaring subukan. At saka, gusto ko ring kumita ng malaki. Magaling. Kaya lang, ang presyo ng paghamon ay masyadong mataas. Nagawa mo ng ma-master ang Profound Heaven White Emperor Sword. Magaling. Ang tungkol sa pera para sa pusta, si Sulfo ang mag-iisip ng paraan. Kailangan mo lang sumali. Master, tiyak na mananalo ako ng ilang lungsod para sa inyo.
Ang mga bagay ay hindi kasing simple niyan. Ikaw, gamitin mo ang lahat ng lakas mo para sumali. Ang natitirang mga bagay, si Sufu na ang bahala. Nitong mga araw na ito, huwag kang tatakbo-takbo kung saan-saan. Mag-focus ka sa pag-aaral ng talisman arrays para sa akin. Sa sumunod na kalahating buwan, si Yeming, karamihan ng oras ay kasama si Yi Xiantian, nagtuturo at nag-aaral ng talisman daw. Napakabilis ng kanyang pag-unlad. Ang kanyang kakayahan sa talisman daw, kahit si Yi Xiantian ay hindi mapigil ang purihin ng walang tigil. Ha. Sa hinaharap, tiyak na malalampasan mo si Sufu. Pagkatapos, si Yeming, gumugol ng kalahating buwan, para opisyal na tanggapin ang posisyon ng Chief Steward of Finance Elder. Ang mga order na responsibilidad ng disipulo na pamahalaan, ay umaabot sa 300. Kahit ganoon, ang mga maliliit na bagay ay napakarami. Para hindi maapektuhan ng cultivation, ipinaubaya ni Yeming kay Yu Chenchen ang pamamahala. Kasabay nito, sina Shihan at Hozier ay parehong pumunta sa accounting department, ipinaubaya kay Yu Chenchen ang pagtuturo. Lumapit si Yeming. Nagulat si Hozier. Biglang namutla ang mukha. Mali ang kalkula. Ulitin mo ang pagkalkula. Array. Malinaw na hindi ako magaling sa pagkalkula. Tapos pinipilit pa akong matuto ng mga walang kwentang pagkalkulang ito. Kung gayon, gusto mo bang magbilang ng pera? Gusto. Hindi lang pagbibilang ng pera. Kami ni Senior Brother Shihan, gustong-gusto rin naming manirahan dito. Ang sahod, mas mataas ng ilang beses kaysa sa mga ordinaryong disipulo. Gusto mo pala, bakit hindi mo binibilang ng maayos? Tingnan mo si Shihan. Noong nakaraang linggo pa siya natuto. Si Senior Brother Shihan ay medyo matalino. Kung hindi, ako ba ang magiging senior sister niya? Masyado kang masama, hindi sumasang-ayon sa opinyon, inaapi mo na naman ako. Gusto kong si senior sister Yu ang magturo sa akin. Si Chen Chen, tumutulong sa akin sa labas. Pansamantala, hindi kanya matuturuan. At saka, hindi magtatagal. Pupunta na siya sa Azure Dragon Academy. Pagdating ng oras na iyon, itong mga maliliit na bagay na ito, ikaw at si Shihan na ang mamamahala. Magsikap kayo ha. Ang pribadong bangko na aking itinatag, noon ay inagaw ng Haotian sect. Laging may kaunting hindi ako makapapayag. Ngayon, ako na ang Chief Steward of Finance Elder. Hawak ang maraming pera, naibsan na rin ang panghihinayang noon. Yeming. Nadala ko na ang mga tao. Tunay ngang si Yeming. Sa wakas, nagkita rin tayo. Ha. Sa buong daan, ikinwento sa akin ni Yu Chenchen, ang tungkol sa iyo at kay Ji Wagao. Hindi pa ako naniniwala noon. Hindi ko inaasahan, ikaw nga talaga. Hindi ko inaasahan. Ano? Ang tao mula sa aking Crimson Sun sect, nagawa pang maging core disciple. Tunay ngang nakakapagpataas ng dangal. Nagpapasobra na kayo. Swerte lang talaga ng kaunti. Yeming. Ang bagay na inutos mo sa aking gawin, natapos na. Ngayon, gamit ang pangalan ng Yin Yang Sect, nagtayo na tayo ng maraming pribadong bangko sa iba't ibang lungsod. Ang susunod na hakbang, ano ang gagawin natin? Ngunit, sila lahat ay mga taong tumulong sa akin sa pagnenegosyo ng bangko dati. Lahat, ipaubaya na sa kanila ang pag-aasikaso. Siyempre, ang bangko na kumikita ng malaki, tiyak na magpapadala sa Yin Yang Sect. Sa huli, ginamit din ang pera ng Yin Yang Sect bilang puhunan para sa pagtatayo. Chen, mamaya, bigyan mo sila ng ilang communication talismans. Ang maliliit na bagay, sila na ang baalang lumutas. At ang malalaking bagay, ikaw ang lumutas. Bagamat, kumikita ako ng pera para sa sekta, ngunit kailangan ko ring magkaroon ng kaunting kita. Pagdating ng oras na iyon, bibigyan kita ng isang bahagi. Kung makaharap ng mahalagang bagay na mahirap lutasin, tiyak na hanapin mo ako para pag-usapan. Salamat sa iyong tiwala. Nagpapakumbaba ka na naman. Ang ganito karaming bangko, isang maliit na galaw lang, maaaring kumita ng napakalaking halaga. Si Yeming, ipinaubaya lahat sa akin. Ang tiwalang ito, tunay ngang mahirap makuha. Mga kagalang-galang na managers ng bangko sa iba't ibang lugar, ipinapaubaya ko na sa inyo. Bagamat ang lokasyon ay magkakaiba, ngunit ang 26 na sangay ng sekta sa ibaba, lahat ay kabilang sa Yin Yang Sect. Ang mga gang, escort agencies, merchant guilds, sag-alan na nakakalat sa buong silangang bahagi ng Chi Country.
Sa tulong nila, sa ilalim ng impluwensya ng mga lokal na tao, ang ating bangko, tiyak na uunlad. Pagkatapos ayusin ang lahat, bumalik si Yeming sa tabi ni Yi Xiantian. Nag-focus sa cultivation, para maghanda para sa paparating na sword competition assembly. Isang buwan pagkatapos, Yeming, sa sandaling ito, matagumpay na naka-level up ng isang minor realm. Haha, Yeming, binabati kita. Nalampasan mo na ang 7th grade martial master. Ano ang pakiramdam mo ngayon? Ang spiritual energy sa loob ng katawan ay sagana. Ang spirit meridians ay lumawak ng malaki. At saka, ang aking lakas ay tumaas din ng bahagya. Ngayon, umabot na sa 2 milyong jin. Sa pangkalahatan, ang sukdulang lakas ng isang martial ancestor ay 1 milyong jin lamang. Kung gustong lumampas, tanging martial monarch lamang ang makakagawa. Kahit pa isang henyo, kung gustong maabot ang lakas na 2 milyong jin, hindi bababa sa kailangan na sa martial ancestor realm. Ngayon, ikaw, gamit ang martial master realm, ay nagkaroon ng ganito kalaking lakas. Sapat na para ipakita na ang iyong pundasyon ay napaka-perpekto. Si Sufu noon, hindi rin ako may kukumpara sa iyo. Hindi po, pangunahin, dahil nag-cultivate ako ng Dragon Elephant Art. Paminsan-minsan, gumagamit ng True Dragon Bloodline. Kaya ko lamang nagkaroon ng ganitong akumulasyon. Hindi nakapagtataka, gamit ang iyong lakas ngayon, sa Sword Lake. Maliban kay Zuo Daohuang, walang sino man ang makakapagbanta sa iyo. Gayunpaman, ang Azure Dragon Sword Competition, ay kontrolado ng Sword Lake sa loob ng maraming taon. Kung gustong makuha ang kanilang pakinabang, gamit lamang ang ating Yin Yang Sect, hindi pwede. Kailangang makahikayat ng mas maraming tao. Hindi kaya, kailangang hikayatin ang True Dragon Holy Land. Hahaha, ang aking disipulo, tunay ngang napakatalino. Isang sabi lang, naintindihan na agad. Ang bagay na ito, huwag kang mag-alala. Basta't may kakayahan kang manalo, gaano man karami, lahat ay sa iyo. Terra, pumunta tayo sa True Dragon Holy Land ng isang beses. Pagkatapos, sabay tayong pumunta sa Sword Lake. Lumipat ang eksena sa True Dragon Holy Land, may mahahalagang bisitang dumating. Agad na kumilos ang taong iyon para salubungin ang mga bisita. Sa sandaling ito, dinala na ni Yi Xiantian si Yeming, sa tarangkahan ng True Dragon Holy Land. Noong nakaraan, pumunta sa True Dragon Holy Land para sumali sa Latent Dragon Rankings, isinilid ako ng Academy Head sa Mangas, direktang dinala sa arena. Kaya, hindi ko pa nakikita ang Mountain Gate. Hindi ko inaasahan, ang Mountain Gate ay ganito pala kalaki. Haha, yung 2 dragon sa Halijing ito, hindi sila mga ukit, kundi mga level 9 demon beasts na buhay pa. Katumbas ng pag-iral ng martial god level. Parehong simbolo, at mga demon beasts na nagbabantay sa bundok. Yun pala, mga buhay na bagay. Biglang naalala ni Yeming na mayroon pa siyang bangkay ng Insect Emperor. Balak niyang humanap ng angkop na oras para ibenta ito. Tiyak na napakamahal. Isang tawa ang umalingaw-ngaw. Hahaha. Akala ko kung sino. Yun pala si Brother Yi. Anong hangin ang nagdala sa iyo rito? Brother Cheng. Ito ang aking disipulo. Nalaman kong mag-oorganisa ng Azure Dragon Sword Competition ang Sword Lake. Balak kong pasaliin siya. Akala ko kung sino. Hindi ba't ito ang batang nanguna sa Latent Dragon Rankings? Bakit, humanap ka pa ng guro? Kuya. Paano mo nagawang agawin ang tao mula sa East Chi Academy? Agawin ano? Si Yeming, dati ng disipulo ng Yin Yang Sect. Naging disipulo muna ni Gao Fengxian. Pagkatapos saka naging disipulo ko, naging core disciple. Sabihin ko sa iyo ang totoo. Kuya, ang disipulo kong ito, ang potensyal niya ay laban sa langit. Sa kanya na kumakatawan sa Yin Yang Sect at True Dragon Holy Land na sumali sa laban, tiyak na magugulat ang iba. Supulan ng henyo ng Sword Lake. Ang inyong True Dragon Holy Land ay tinaguri ang numero 1 lakas sa Holy Land. Ngunit sa landas ng Sword daw, laging pinipigilan ng Sword Lake. Tunay ngang nakakapanghinayang. Itong matandang walang respeto. Bakit kailangang ilantad pa lahat ng ganito? Noong una, ang True Dragon Holy Land ay walang balak na sumali sa Sword Competition Assembly. Ngayong sinabi mo ito, medyo natinag ako. Kung hindi, ganito na lang. Bibigyan ko si Yeming ng pagkatao bilang Holy Son ng True Dragon Holy Land. Hayaan siyang mag-isang kumatawan sa True Dragon Holy Land, sumali sa Sword Competition Assembly.
Ano sa tingin mo, kuya? Ano? Nakita mong pambihira ang potensyal ng aking disipulo, gusto ninyong agawin ng True Dragon Holy Land ang tao. Sinasabi ng lahat na kuripot ka. Kuya, totoo nga pala. Noon, ang True Dragon Holy Land ay mabilis na umangat, hindi maaaring walang malaking suporta mula sa Yin Yang Sect. Ang Yin Yang Sect ay naging napakakinang, dahil din sa lihim na tulong ng True Dragon Holy Land. Dalawang pamilya, bagamat dalawa. Ngunit isa, walang pinagkaiba. Ang disipulo ng iyong bahay, ay disipulo rin ng aking bahay. Ano pa ang pinagkakaiba? Kuya, ito ba'y pagnanakaw na? Parang, gusto mong agawin ang tao ng hayagan. Ang gawing tao ng True Dragon Holy Land si Yeming, ay maraming benepisyo. Ngunit, sa kompetisyong ito, kailangan niyang kumatawan sa dalawang bahay. At saka, ang premyo mula sa Sword Lake, napakaraming pera. Kailangang ang True Dragon Holy Land ang gumastos. Nagkakaisa, bata, tanggapin mo ito. Mula ngayon, ikaw na ang tao ng True Dragon Holy Land. Holy Son. Napatanga si Yeming habang tinatanggap ito. Sa loob, puro martial techniques, cultivation methods, damit ng True Dragon Holy Land. Kahit pa, may hindi kakaunting pera. Basta na lang akong ginawang Holy Son ng ganito, angkop ba? Yamang gustong sumali sa True Dragon Holy Land, hindi lamang si Yeming ang ipapadala ko. Kayo, pumunta muna kayo sa Divine Dragon Hall. Pupunta ako para pumili ng ilang disipulo na magaling sa sword technique. Makalipas ang ilang sandali, sa Divine Dragon Hall, napatingin-tingin si Yeming, Holy Son ng True Dragon Holy Land. Core Disciple, tagapagmana ng Long Family Golden Aristocratic Family. Padami ng padami ang aking mga pagkatao. Hindi naman siguro makakaapekto sa pagpunta ko sa Azure Dragon Academy. Hindi ba? Ang Yin Yang Sect at True Dragon Holy Land ay may malapit na relasyon. At ang True Dragon Holy Land, tila bawat sword competition assembly ay sumasali. Bawat beses, pinipigilan ng Sword Lake. Nagkimkim na sila ng galit ng ilang daang taon. At saka, ang iyong master na si Wu Tianying, nagmula rin sa True Dragon Holy Land. Kung maaari kang sabay na kumatawan sa True Dragon Holy Land at Yin Yang Sect, sumali sa Sword Competition Assembly, malamang ang panig ng True Dragon Holy Land ay masisiyahan din. Master, kung ganoon, ang premyong mapapanalunan ko, kailangan ko ring ibigay sa True Dragon Holy Land ang kalahati. Hindi ba? Haha, ang kaunting premyo mo, kailangan pa ba ng True Dragon Holy Land? Sa sandaling ito, isang pamilyar na anino ang lumabas. Master. Martial Master. Bakit nandito si Master? Ang digmaan sa Hilaga ay natapos na. Pagkatapos kong bumalik sa imperyo para magulat, pumunta ako sa True Dragon Holy Land para mag-secluded cultivation. Balak kong mag-breakthrough sa Martial Saint Realm. Martial Master. Ang kagalang-galang na ito ay isa pang master ko. Mula sa Yin Yang Sect, si Elder Yi Xiantian. Matagal ko nang naririnig ang pangalan ni Ji Yi. Narinig kong si Ji Yi ay naging isang martial arts god. Binabati kita. Nagpapakumbaba ka na naman. Ikaw at ako ay parehong master ni Yeming. Hindi kailangang maging maingat. Nakikita kong puno ka ng killing intent, mainit ang iyong meridians. Kahit ikaw ay isang martial ancestor, hindi ka matatalo ng isang martial saint. At saka, ang iyong primordial spirit ay mainit, protektado ng maayos. Sa pagkakataong ito ng seclusion, tiyak na makakapag-breakthrough ka. Binabati na kita ng maaga. Hindi nga may kakailan na si Ji Yi. Isang tingin lang, nakita na agad ang pinagmulan ni Martial Master. Ngunit, sa pagkakataong ito ng seclusion, natatakot akong mangangailangan ng maraming oras. Yeming, ipagpapaumanhin ko na kay Ji Yi ang pag-aalaga. Hindi pa ako tumatanggap ng disipulo noon, hindi ako marunong magturo. Ang aking cultivation ay malayo pa kumpara kay Ji Yi. Lahat, si Ji Yi na ang bahala. Ang mga salitang ito, masyadong malayo ang dating. Ang paglago ni Yeming ng ganito, ay karangalan nating mga gumaganap na master. Ikaw at ako, buong lakas siyang aalagaan. Walang pinagkaiba kung sino ang pangunahin o pangalawa. Malapit na akong mag-seclusion. Ang Sword Competition Assembly, hindi ako makakapunta. Kailangan mong mag-ingat, Master. Huwag po kayong mag-alala. Mag-iingat po ako. Sa isip ni Yeming, si Martial Master, laging malamig.
Ang makapagsalita ng ganito kalalang mga salita, tunay ngang hindi madali. Brother Yi, nakapili ka na ba? Lahat sila ay mga Holy Sons ng True Dragon Holy Land. Tiyak na magkakaroon din sila ng hindi masasamang mga nagawa. Ngayon, aalis na tayo. Sige, umalis na tayo.